Paalam na sa pamamaga habang buhay. Kung nahihirapan ka sa paninigas ng tuhod, mainit na kasukasuan o namamagang binti, ang 8 prutas na ito ay makakatulong ng malaki. Puno ang mga ito ng collagen, isang mahalagang protina na nagpapalakas sa iyong mga binti at kasukasuan para manatiling malusog at walang kirot. Ang problema ay hindi lang pagtanda. Tahimik na nababawasan ang collagen sa ating katawan at ito ang unti-unting nagpapahina sa atin. Milyon-milyong matatanda ang nakakaranas ng patuloy na pananakit ng kasukasuan, pamamaga at inflammation. Pero halos walang nagsasalita tungkol sa totoong dahilan nito, ang pagkawala ng collagen. Ayon sa pananaliksik, pagkatapos ng edad 30, bumababa ang antas ng collagen sa ating katawan ng 1% bawat taon. Pagdating mo sa 65, halos wala nang natitirang natural na collagen sa iyong katawan. Ang mas nakakagulat, 79% ng matatanda ay hindi alam na may ilang prutas na kayang tumulong magbalik ng collagen sa loob lang ng 12 oras. Kaya pa ng katawan mong gumawa muli ng collagen, pero kailangan ito ng tamang suporta. Diyan papasok ang video na ito. Ipapakita namin sa iyo ang 8 prutas na may natural na pampalakas ng collagen. Makakatulong ang mga ito para mabawasan ang pamamaga, mapabuti ang kilos, at maibalik ang lakas sa iyong kasukasuan at binti. At ang pinakamagandang balita, makikita mo ang resulta sa loob lang ng 12 oras. Ibibilang namin ang mga prutas mula sa hindi gaanong malakas hanggang sa pinaka-epektibo. Manatili ka hanggang sa dulo dahil ang prutas na nasa number 1 ay napatunayang kayang pataasin ang collagen sa balat ng 24% at bawasan ang pananakit ng tuhod ng higit 42% sa mga matatanda sa regular lang na pagkain nito. Hindi ito haka-haka o paasa. Lahat ng impormasyon sa video na ito ay mula sa mapagkakatiwalaang pag-aaral na sinuri at pinatotohanan. Makikita mo ang mga link ng sources sa description. Bago tayo magsimula, gusto naming marinig ka. Mag-comment sa ibaba kung anong prutas ang pinakaayaw mo at ilang taon ka na. Binabasa namin ang lahat ng komento at natutuwa kaming marinig mula sa inyo. Ngayon, simulan na natin ang listahan. Umpisahan natin sa prutas na nasa number 8. Hindi ito ang pinakamalakas, pero dito maaaring magsimula ang paggaling mo. Sa number 8, kiwi. Ang maliit na prutas na ito ay mukhang simple, pero puno ng masusustansyang sangkap na tumutulong sa katawan mong gumawa ng mas maraming collagen, lalo na para sa mga binti at kasukasuan. Punong-puno ang kiwi ng vitamin C at mahalaga ito sa paggawa ng collagen. Kung kulang ka sa vitamin C, hindi makakabuo ng maayos ang katawan mo ng bagong collagen. Mahalaga ang prosesong ito para mapanatiling malusog ang iyong mga kasukasuan, litid, tendon at kartilago. Kapag mababa ang vitamin C sa katawan, bumabagal ang paggawa ng collagen. Humihina ang mga tissue at bumabagal ang kakayahan ng katawan na magpagaling. Ang isang katamtamang laki ng kiwi ay may higit sa 70 milligrams ng vitamin C, sapat para buhayin ang mga enzyme na kailangan ng katawan para gawing collagen ang proline at lysine. Sa isang pag-aaral mula sa University of Otago sa New Zealand, napansin ng mga taong kumain ng 2 kiwi kada araw ang mas magandang galaw ng kasukasuan at mas kaunting paninigas. Sa loob lang ng 1 linggo, tumaas ng 31% ang level ng vitamin C sa kanilang dugo. Pero hindi lang yan, puno rin ng antioxidants ang kiwi at may espesyal na enzyme na tinatawag na actinidin.
Tumutulong ito sa pagdurog ng protina at nagpapabuti ng digestion, kaya mas madaling masipsip ng katawan ang nutrition. Ibig sabihin, mas marami kang nakukuhang building blocks para sa collagen. Mas mabilis na nakakarating ang nutrisyon sa mga nasirang bahagi ng katawan at mas mahusay itong naa-absorb. Para sa pinakamahusay na resulta, kainin ang kiwi na sariwa sa umaga at kung kaya mo, isama ang balat. Nandoon kasi ang karamihan sa fiber at antioxidants. Madaling kainin ang kiwi. Pwede mo itong kainin ng buo bilang merienda, ihalo sa smoothie o idagdag sa yogurt. Para sa mga matatandang may pananakit ng tuhod, pamamaga pagkatapos maglakad, o mabagal na paghilom ng kasukasuan, ang kiwi ay masarap at simpleng paraan para pasiglahin ang paggawa ng collagen mula sa loob. Ngayon, dumako naman tayo sa prutas number 7, pinya. Ang tropikal na prutas na ito ay hindi lang masarap, isa rin itong natural na gamot sa pamamaga at kakulangan sa collagen. Ang pinya ay may espesyal na enzyme na tinatawag na bromelain. Malaki ang papel nito sa pagpapabuti ng kalusugan ng kasukasuan at binti. Tinutulungan ng bromelain ang katawan sa pagdurog ng protina, pero kumikilos din ito bilang natural na pampabawas ng pamamaga, lalo na sa balakang, tuhod at bukong-bukong. Kapag namamaga ang katawan, nahihirapan itong gumawa ng collagen. Ang pressure mula sa pamamaga ay maaaring magdulot ng paninigas at pananakit ng kasukasuan. Tumutulong ang pinya sa pagbawas ng pamamaga, kaya mas gumagana ang natural na pag-ayos ng katawan. Ayon sa isang pag-aaral sa clinical rheumatology, ang mga may osteoarthritis sa tuhod na uminom ng bromelain araw-araw ay nakaranas ng 41% pagbaba sa pananakit at pamamaga sa loob lang ng isang buwan. Mas kamangha-mangha pa, sa isang pag-aaral mula sa Germany, nakita na ang bromelain supplements ay kasing epektibo ng karaniwang pain reliever para sa mga issue sa tuhod. Pero walang masamang side effects. Mayroon ding higit sa 75 milligrams ng vitamin C kada tasa ang pinya na tumutulong sa collagen production at mayaman din ito sa manganese, isang mahalagang mineral na nagpapaaktibo sa mga enzyme na gumagawa ng collagen. Ang regular na pagkain ng sariwa at hinog na pinya ay makakatulong para panatilihing malusog ang iyong mga kasukasuan at connective tissue. Piliin ang natural na pinya kaysa sa processed. Iwasan ang frozen pineapple na may asukal o mga dilatang may syrup. Para sa pinakamahusay na resulta, piliin ang sariwa at walang halong additives. Maraming paraan para kainin ang pinya. Kainin ito ng hilaw, ihalo sa smoothie o idagdag sa salad. Mas maganda ito kainin sa umaga kapag aktibo ang digestive enzymes ng katawan. May ilang tao pa nga na hinahalo ang pinya sa bone broth para sa mas mabilis na pag-recover ng kasukasuan. Kung namamaga ang tuhod mo matapos tumayo ng matagal o naninigas ang binti mo kapag naglalakad, makakatulong ang pinya sa pagbawas ng pamamaga. Binibigyan nito ng espasyo ang collagen para ayusin at buuin muli ang nasirang bahagi. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakanakakaligtaang prutas pagdating sa kalusugan ng kasukasuan, ang papaya. Maraming tao ang nakakakilala sa papaya bilang prutas na maganda para sa digestion. Pero kakaunti lang ang nakakaalam kung gaano ito kaepektibo sa pagsasaayos ng collagen. Ang tropikal na prutas na ito ay may taglay na papain, isang bihirang enzyme na tumutulong pagputol ng mahahabang protein chain para gawing maliliit na amino acids. Kailangan ito ng katawan para makabuo ng bagong collagen. Ang papaya ay may mas maraming vitamin C kaysa sa orange at ito'y mahalaga habang tumatanda tayo.
Habang bumababa ang collagen sa katawan, natutuyo ang lining ng kasukasuan, kaya nagkakaroon ng paninigas, pamamaga at pagkikiskisa ng mga buto. Tinutulungan ng papaya ang katawan na bumuo ng panibagong collagen sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang sangkap at tools, lalo na sa mga litid, ligament at connective tissue. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Medicinal Food, ang mga taong may matagal ng paninigas ng tuhod na kumain ng papaya araw-araw, sa loob ng 2 linggo ay nakaranas ng mas kaunting pananakit at mas maginhawang paggalaw. Ang mga resulta ay dahil sa enzyme na papain, mataas na vitamin C at flavonoids na makikita sa laman at buto ng papaya. Lahat ito ay tumutulong laban sa inflammation at nagpapalakas ng collagen production. Para sa pinakamagandang resulta, kainin ang papaya kapag hinog na ito. Kapag malambot na ang orange na laman, doon pinakaaktibo ang mga enzymes at madaling maabsorb ng katawan. Pwede mo itong kainin ng plain gamit ang kutsara o lagyan ng kaunting kalamansi o lime para sa dagdag vitamin C. May ilang nutrisyonista na nagre-rekomendang isama rin ang ilang buto sa smoothie dahil may dagdag din itong anti-inflammatory properties. Iwasan ang hilaw o berdeng papaya kung hindi ito niluto dahil mas kaunti ang aktibong enzymes nito. Ang pagkain ng hinog na papaya sa umaga o pagkatapos ng magaang pag-ehersisyo ay makakatulong sa pagbawas ng pamamaga, pagsimula ng collagen sa mga kasukasuan at pagpapaganda ng flexibility ng katawan. Ngayon, dumako tayo sa prutas number 5, bayabas. Bagamat ang bayabas ay isa sa pinakamahusay na prutas para sa collagen, madalas itong hindi pinapansin ng mga nakatatanda. Ang bayabas ay may 4 na beses na mas maraming vitamin C kaysa sa orange, kaya isa ito sa pinakamakapangyarihang natural na pinagmumulan ng vitamin C. Isang buong bayabas lang ay may higit sa 200 milligrams ng vitamin C, doble pa sa araw-araw na inirerekomenda para sa matatanda. Mahalaga ang vitamin C dahil ito ang nagbibigay lakas sa katawan para makagawa ng collagen. Pero hindi lang doon nagtatapos ang bayabas. Puno rin ito ng lycopene at polyphenols, malalakas na antioxidants na tumutulong protektahan ang collagen na mayroon ka na. Ibig sabihin, tinutulungan ng bayabas ang katawan na gumawa ng bagong collagen at iniingatan din ang kasalukuyang collagen na hindi agad masira. Ayon sa pag-aaral mula sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatanda na kumain ng bayabas araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nakaranas ng mas kaunting pamamaga sa kasukasuan at mas elastik ang kanilang balat. Napag-alaman ng mga researcher na ang mataas na antioxidant ng bayabas ay nakakatulong bawasan ang oxidative stress sa connective tissues, kaya mas mabilis makabawi ang katawan. Kung namamaga ang tuhod o bukong-bukong mo, o naninigas ang mga binti kahit sa maikling lakad, ang bayabas ay simpleng paraan para maprotektahan at ayusin ang mga tissues na nag-uugnay sa mga kasukasuan mo. Para sa maximum na benepisyo, kainin ang bayabas ng hilaw at sariwa. Pwedeng kainin ito na parang mansanas kasama ang balat dahil nandoon ang dagdag na fiber at antioxidants. Pwede rin itong haluin sa smoothie kasama ng ibang prutas na mabisa sa collagen gaya ng kiwi o papaya o kainin ng mag-isa. Iwasan lang ang bayabas juice na may halong asukal dahil maaaring mawala ang anti-inflammatory effect nito. Kapag isinama mo ang bayabas sa iyong morning routine, mapapansin mong unti-unting bumababa ang pamamaga sa iyong mga binti.
mas gumaganda ang galaw ng mga kasukasuan at mas tumitibay ang collagen sa buong katawan. Ngayon, dumako na tayo sa prutas number 4, blackberry. Bagamat maliit, ang blackberry ay punong-puno ng nutrients na lumalaban sa pamamaga ng kasukasuan at tumutulong sa pag-ayos ng collagen. Ang nagpapalakas talaga sa blackberry ay ang mataas nitong taglay na anthocyanins, mga dark purple pigment na hindi lang antioxidant, kundi tumutulong ding pigilan ang pagkasira ng collagen sa katawan. Hindi lang pinoprotektahan ng anthocyanins ang collagen, pinipigilan din nito ang mga enzyme na sumisira sa connective tissues sa kasukasuan, lalo na habang tumatanda. Kapag tumataas ang inflammation, nagiging mas aktibo ang mga enzyme na ito at mas mabilis nasisira ang collagen sa tuhod, balakang o bukong-bukong. Ang resulta, mas maraming paninigas at pamamaga. Tumutulong ang blackberry na putulin ang cycle na ito ng pinsala. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Nutrients, ang mga matatandang kumain ng blackberry araw-araw ay nakaranas ng 25% pagbaba sa mga inflammation marker na konektado sa pagkasira ng kasukasuan at cartilage. Isang hiwalay na pag-aaral mula sa Oregon State University ang nagpakitang ang blackberry at iba pang pagkaing mayaman sa anthocyanins ay tumutulong mapanatili ang collagen sa mga parte ng katawan na mabilis tumanda, lalo na sa tuhod at siko. Tumutulong din ang blackberry sa pagbuti ng daloy ng dugo. Ang mga polyphenol nito ay nagpapaganda ng function ng maliliit na ugat sa katawan, kaya mas mabilis makarating ang nutrients sa mga kasukasuan. Lalo na itong mahalaga sa mga binti kung saan madalas bumabagal ang circulation habang tumatanda. Bukod pa rito, ang blackberry ay mayaman sa manganese, isang mineral na nagpapaaktibo ng mga enzyme na kailangan ng katawan para bumuo ng collagen framework ng iyong mga litid at cartilage. Para sa pinakamagandang resulta, piliin ang sariwa kaysa frozen na may halong asukal. Pwede mo itong kainin bilang merienda, ihalo sa plain na yogurt o idagdag sa smoothie na may chia seeds at spinach. Kapag kinain mo ito sa umaga, nagbibigay ito ng antioxidant shield para sa iyong kasukasuan. Tumutulong sa collagen repair buong araw at binabawasan ang inflamasyon na madalas naiipon habang natutulog. Kahit ilang kagat lang bawat araw ay makakatulong para natural na maibsan ang pamamaga ng tuhod o pananakit ng bukong-bukong matapos maglakad. At kung nakakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at itap ang bell icon para updated ka sa susunod naming content. Ngayon, dumako tayo sa fruit number 3, blueberry. Hindi lang para sa utak ang blueberry, napakahusay din ito para sa kalusugan ng kasukasuan at lakas ng binti. Kabilang ito sa mga nangungunang prutas pagdating sa pagsuporta sa connective tissue. Ang nagpapabisa sa blueberry ay ang taglay nitong flavonoids, lalo na ang anthocyanins, ang pigment na nagbibigay ng madilim na asul na kulay sa prutas. Higit pa sa paglaban sa inflammation, tumutulong ang mga compound na ito sa pagsasaayos at pagprotekta sa collagen structure na humahawak sa iyong mga kasukasuan. Habang tayo'y tumatanda, unti-unting nasisira ang collagen sa ating katawan. Dahil dito nagkakaroon ng maliliit na punit sa cartilage, litid at mga ligament. Ang mga tinatawag na microtears na ito ang kadalasang sanhi ng pamamaga at paninigas, lalo na sa tuhod at balakang. Tumutulong ang blueberry para labanan ang pinsalang ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng healing signals sa katawan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, ang mga matatandang kumain ng blueberry araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nakaranas ng 38% pagbuti sa flexibility ng kasukasuan
at kapansin-pansing pagbaba ng pamamaga sa ibabang bahagi ng katawan. Isa pang clinical study mula sa University of Maine ang nakitang ang araw-araw na pagkain ng blueberry ay nagpapaganda ng daloy ng dugo papunta sa mga connective tissue. Kapag mas maayos ang circulation, mas madaling makarating ang mga nutrients na kailangan ng katawan para muling bumuo ng collagen, lalo na sa tuhod, binti at bukong-bukong. Bukod dito, ang blueberry ay mayaman sa vitamin C at manganese, dalawang importanteng sangkap para sa paggawa ng bagong collagen. Mataas din ito sa fiber at mababa sa asukal, kaya nakakatulong itong panatilihing stable ang blood sugar level. Mahalaga ito dahil ang sobrang asukal sa dugo ay nakakadagdag sa inflammation sa mga kasukasuan habang tumatanda. Para sa pinakamataas na benepisyo, piliin ang wild blueberries kung meron. Mas mataas ang antioxidant content ng mga ito kaysa sa mga ordinaryong tinatanim. Pwede mo itong kainin bilang merienda sa umaga, ihalo sa oatmeal o i-blend sa smoothie. Mag-ingat sa mga produktong may halong asukal gaya ng flavored yogurt o mga nakapakete. Madalas, wala na ang tunay na health benefits ng blueberry kapag sobra ang tamis. Ang pagdagdag ng blueberry sa araw-araw mong pagkain ay makakatulong para mabawasan ang pamamaga at mapalakas ang collagen support ng iyong mga kasukasuan. Kung madalas kang makaranas ng pamamaga sa binti sa hapon o paninigas sa tuhod, ang simpleng dagdag ng blueberry sa iyong diet ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang pinakamabisang prutas sa listahan, strawberry. Hindi lang masarap at paborito ng marami ang strawberry, isa rin ito sa pinakamabisa sa pagtulong sa paghilom ng kasukasuan at pagpapanumbalik ng collagen sa iyong mga binti. Ang natatangi sa strawberry ay ang kombinasyon nito ng vitamin C, ellagic acid at mga makapangyarihang antioxidant. Lahat ay tumutulong para protektahan ang collagen fibers laban sa pagkasira. Kapag may inflammation ang iyong kasukasuan, naglalabas ang katawan ng mga enzyme na tinatawag na collagenases. Sinisira ng mga ito ang collagen structure na nagpapatibay sa cartilage at litid. Ang strawberry ay tumutulong pigilan ng mga enzyme na ito, kaya nabibigyan ang katawan ng pagkakataong maghilom kaysa mag-react lang sa inflammation. Sa isang pag-aaral mula sa Journal of Medicinal Food, ang mga kalahok na may osteoarthritis sa tuhod na kumain ng strawberry araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nakaranas ng 37% pagbaba sa inflammation markers at malinaw na ginhawa sa pananakit ng kasukasuan. Isa pang pag-aaral ang nagpakita na ang strawberry ay nagpapabuti rin ng elasticity ng balat at nagpapabagal sa pagkasira ng collagen sa mga matatanda. Nagdulot ito ng mas mataas na collagen density sa mga connective tissue, pero hindi lang ito tungkol sa mukhang mas bata. Ito'y tungkol sa panloob na suporta na kailangan natin para makatayo, makalakad at makagalaw ng walang sakit. Ito ang collagen na nagsisilbing padding sa balakang, nagpapalakas sa tuhod at sumusuporta sa bukong-bukong. Ang strawberry ay mayaman din sa manganese, isang mahalagang mineral na tumutulong sa vitamin C para makabuo ng matatag at flexible na collagen strands. Para sa pinakamahusay na resulta, kainin ng strawberry ng sariwa. Mas mainam kung organic, at kung gagamitin sa smoothie, pwede mong isama ang berdeng dahon sa itaas para sa dagdag fiber. Pinakamainam itong kainin sa umaga o pagkatapos ng magaang paggalaw dahil aktibo ang daloy ng dugo at nasa repair mode na ang katawan. Iwasan ang mga processed na strawberry tulad ng jam, canned fillings o syrup. Mataas ang asukal sa mga ito at nababawasan ang anti-inflammatory effects.
Isang tasa ng fresh strawberries araw-araw ay sapat para mabawasan ang pamamaga, maibsan ang paninigas at mapasigla ang paggawa ng collagen ng katawan. Kung madalas kang makaramdam ng paninigas ng tuhod o pamamaga ng binti sa gabi, maaaring ito na ang isa sa pinakamadaling paraan para makaranas ng natural na ginhawa. Ngayon, narito na ang nangungunang prutas sa ating listahan. Amla o Indian gooseberry. Ang amla ang pinakamakapangyarihang prutas pagdating sa pagbawas ng pamamaga sa binti at kasukasuan habang ibinabalik ang antas ng collagen sa katawan. Pero nakakagulat, halos walang taong kumakain nito. Tinatayang 99% ng mga tao ay hindi pa ito nasusubukan. Ang maliit na berdeng bunga na ito ay isa sa pinakamayamang natural na pinagkukunan ng vitamin C sa buong mundo. Pero ang kakaiba sa amla ay kung paano nakabind ang vitamin C nito sa malalakas na plant-based polyphenols. Dahil dito, mas matatag at mas madaling masipsip ng katawan ang vitamin C kumpara sa mga citrus fruits. Ibig sabihin, kahit maliit na dami lang ng amla ay nagbibigay na ng mas matagal at mas malakas na tulong sa paggawa ng collagen sa katawan mo. Habang mahalaga ang vitamin C para bumuo ng collagen, mas lalo pang pinapangalagaan ng amla ang collagen na nasa katawan mo na. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapalago ng fibroblasts, mga cells na responsable sa paggawa ng bagong collagen sa balat, litid at kasukasuan mo. Kasabay nito, pinipigilan din nito ang mga enzyme na sumisira ng collagen, lalo na kapag may pamamaga. Sa isang clinical trial na inilathala sa Clinical Interventions in Aging, ang mga kalahok na uminom ng amla extract araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nakaranas ng 42% pagbaba sa pamamaga at pananakit ng tuhod. Malaki at pangmatagalan ang naging epekto nito. Mas nakakabilib pa, ipinakita sa skin biopsies ng parehong pag-aaral ang 24% pagbuti sa density at flexibility ng collagen. Ibig sabihin, hindi lang basta binabawasan ng amla ang mga sintomas, tinutulungan din nitong muling buuin ang istruktura ng katawan mo. Isang pag-aaral sa India ang nagpakita na kapag regular na iniinom, malaki ang naitulong ng amla sa pagpapalakas ng mga kalamnan at pagpapagalaw ng mga binti ng mga matatandang may arthritis. Mayaman din ang maliit na bunga na ito sa gallic acid at quercetin, dalawang makapangyarihang antioxidant na nagpapababa ng oxidative stress sa mga kasukasuan, lalo na pagkatapos maglakad o mag-ehersisyo. Para sa pinakamainam na resulta, karaniwang iniinom ang amla bilang powder o juice. Dahil maasim ang lasa ng hilaw na prutas, madalas mas gusto ng mga tao ang tuyong o powdered na anyo nito. Isang sikat na paraan ay ang paghahalo ng isang kutsarita ng amla powder sa maligamgam na tubig, kalamansi at pulot, tapos inumin ito agad sa umaga. Isa itong malakas na healing tonic. Pwede mo rin itong gawing cha, juice o kainin ng sariwa. Para mapabango ang lasa, ibabad ang hiniwang amla sa bahagyang maalat na tubig magdamag. Anuman ang paraan ng pag-inom mo, mabilis magsimula ang epekto ng amla. Maraming senior ang nagsasabi na nabawasan ang paninigas nila tuwing umaga. Bumaba ang pamamaga ng tuhod at bukong-bukong at mas naging madali ang paglakad o pagtayo. Karaniwan ay sa loob lang ng ilang araw. Mas mabilis at mas malalim ang epekto ng amla kaysa sa ibang prutas pagdating sa pagprotekta at muling pagbuo ng collagen. Kung nakararamdam ka ng paninigas, pamamaga o may mga pumutok na tunog sa tuhod kapag yumuko ka, palatandaan ito na nasisira ang collagen mo. Ang magandang balita, hindi mo na kailangang balewalain ito. Alam mo na ang katotohanan,
8 makapangyarihang prutas na hindi lang nagpapagaan ng sintomas ng pananakit ng kasukasuan, kundi tumutulong din muling buuin ang pundasyon na nagpapanatili sa kalusugan at lakas ng mga binti at kasukasuan mo. At hindi ito mga basta-basta lang na tips. Lahat ng prutas na nabanggit ay nasubukan sa mga clinical studies, kasama ang totoong tao at totoong resulta na nasusukat. Batay ito sa agham, hindi panghuhula, at madalas mabilis ang epekto. Sa loob ng 12 hanggang 48 oras, pwede mong simulang maramdaman ang mas kaunting paninigas tuwing umaga, mas madaling paggalaw, at mas magaan na pakiramdam sa mga binti kapag nagdagdag ka lang ng 2 o 3 prutas na ito sa araw-araw mong pagkain. At kapag isinama mo ang amla, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, pwede kang magsimulang mag-restore ng collagen mula sa loob lang ng ilang araw. Bago ka umalis, sabihin mo sa amin sa comments kung alin sa mga prutas ang unang susubukan mo. Binabasa namin lahat ng mensahe at sinasagot ang mga kaya naming sagutin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakishare naman sa kakilala mong nangangailangan nito. Maaring makatulong ka para maiwasan nila ang mga taong taon ng paninigas at pananakit ng kasukasuan. At huwag kalimutang mag-subscribe. Ang layunin namin ay suportahan ka sa bawat hakbang ng iyong wellness journey. At ito ay simula pa lang. Kita-kits tayo sa susunod na video. Kung may mga tanong o saloobin ka, iwan mo lang sa comment section sa ibaba. At taos puso kaming nagpapasalamat sa panonood mo. Maraming salamat.